light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa Diyos. Unang linggo sa taong 2026 at unang podcast ko din sa Russia TV at thank you so much
for allowing me, no, na to impart the word of God. So it is just sharing, no. Kung hindi naman kayo maniniwala, wala namang makukuha sa akin. Pagdating ng panahon sa Judgment Day, ay ang huhukom naman ay ang salita ng Panginoon according to the book of John, no? The word of God will be our judge, no? Of course, ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. So, hopefully our year 2025 ay lumipas na. Sana ay meron tayong nagawa noon na mabuti at ipagpatuloy natin yon. Yung mga masasama ay ating ipag-pray sa Panginoon na tulungan niya po tayo by His enabling grace na iiwan po natin yon. Alright? So ngayong gabi, ang akin pong unang tema sa 2026 ay nangangahulugang ang tunay na mapa patungo sa katunay na kaligtasan. No? So ito po yung aming talagang hinahawakan bilang Reformed Baptist ay doon talaga kami naka-focus sa kaligtasan ng tao. So yun po ang aming talagang pinagtuunan ng pansin. Binibigyan po namin ng talagang in-depth study po ito. So may sistema po kaming sinusunod, tinatawag naming systematic theology, kasi pag walang system, kahit nasa government o kahit saang ahensya, kung walang sistema, talagang palpak, no? Kung kahit saan lang tayo tatakbo, ay wala po tayong patutunguhan. So, meron po kaming sistema na makikita nyo mamaya, mga kapatid at mga kaibigan, na sinusunod, lalong-lalo na sa pag-interpret ng scripture. Alright, so bago po tayo magpapatuloy, nais ko pong manalangin muna bago tayo mag-proceed sa ating topic. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much, Panginoon, sa natapos na 2025. Maraming salamat, Panginoon, sa enabling grace, sa lahat mga nangyari sa aming buhay. All things work together for good in order for us na mag-grow as a Christian. Yes, Lord, maraming mga differences sa mga religions, sa mga pagtuturo, but all in all, as a Christian, we really believe that the Lord Jesus Christ died on the cross 2,000 years ago in order to help us in our struggles with sin. Kaya Panginoon, alam ko na ang purpose na ikay pumarito sa sanlibutan, tulungan kami sa aming mga pakikibaka laban sa kasalanan na ito'y nakaukit sa aming pagkatao, Panginoon. So, hindi po ito madali. Kaya kailangan namin ng map or guide or blueprint para po, Panginoon, maintindihan namin yung plano sa aming buhay. Lord, we pray that 2006 will be a fruitful, godly year for us. And I pray, Lord, that you will continue to bless Brother Rasha and his family and the station or this program or platform na naging avenue para po mapakinggan ang iba't ibang panig ng paniniwala, Panginoon. Because at the end of the day, lahat kami haharap sa iyo at ikaw yung final judge. Lord, kaya ang i-apply namin dito, hindi galit, kundi pagmamahalan pa rin, pagrespeto sa bawat isa. Panginoon, gabayan niyo po kami ngayong gabi sa topic namin. Ito po ang aming panalangin at pagpapasalamat in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ang tema po natin ay sinabi ko kanina, mga kapatid, kung nakita niyo po dyan sa screen niyo, mga kapatid, meron pong map dyan from Riverside. Kung pupunta ako Tagum, nasa Kalinan kasi kami banda. So from that, may cross dyan, dadaan kami sa Davao, Tibungco, Panabo, Carmen, Tagum. Pero may shortcut naman dyan, no? Pero kung gusto kong dadaan talaga ng Davao, yun po yung aking dadaanan, no? May mga lugar. Iba kasi, mga kapatid, mga kaibigan, kung
kampante ka kung saan ka dadaan. Alam mo ka na kahit may bagyo, may ulan, na kung dadaan ka dyan na banda, kampante ka na okay pa rin dyan. Pero kung alam mo na dyan banda, example sa Carmen, pag umulan talaga bahang-baha dyan mga kapatid, hindi yan madaanan dyan. So, alam mo kung ano ang dadaanan mo. Katulad ng ating buhay, 2026, pag hindi mo alam ang dadaanan mo bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, talagang yung iba nag-suicide, no? Pag may problema, nakadaan ng madilim sa buhay, hindi niya kasi alam kung ano yung mapa, road maps, no? Papunta doon sa plano ng Panginoon. The final tinatawag nating glorification of God, no? So, dapat nating malaman kung ano talagang yung nakaplano ng Panginoon. Yung plano niya, kasi nakasulat sa Bible, explicit yan. Ipakita ko sa inyo mamaya as we continue. As an introduction, bakit mapa ang ginamit ko mga kapatid, mga kaibigan? Kasi ito'y isang alegorya lamang. No? Mapa is just like an allegory na nagbibigay o pagbibigay ng direksyon. No? Tinutulungan ang tao na makarating sa pupuntahan na may tiwala at kapanatagan sa siguradong dinadaanan. Okay? Alam mo na itong madilim na banday dito, alam ko ito yung ginagawa at alam ko ang Diyos ang gumagawa. Kumbaga mga kapatid, mga kaibigan, kung alam mo na ang dinadaanan mo ay direksyon na ang Diyos ang tumakda niyan para sa iyo, edi kampante ka kung saan ka pupunta sa dulo. Kasi alam mo na ito yung direksyon na ang Diyos ang nagtakda nito para sa akin. No? So kampante ka na kumbaga sinimulan ng Diyos at tatapusin din ng Diyos. Meron bang talata niyan mga kapatid at mga kaibigan? No? So according kasi sa salita ng Diyos, mamaya makita natin yan. Halimbawa, dyan sa baba may araw, dyan ka galing. Tapos dito ka dadaan, no? Medyo walang kulimlim, no? Parang walang madilim, no? Tapos pagdating dyan, medyo meron na. Parang madilim na yung dadaanan ko dito, alam ko na. Di alam mo nang gagawin mo, alam mo na ang mga plano mo dyan. Pagdating mo doon, medyo talagang dadaan ka sa madilim, papunta doon sa may puti na area. Kasi yun ang target mong pupuntahan. Halimbawa, from Kalinan to Tagum City. So alam mo na mga kapatid at mga kaibigan, na yan ang dadaanan mo, ikampante ka. Di ba? Sa anuman yung plano ng Diyos para sa iyo. Kasi marami tayong dadaanan sa buhay, madilim, may mga problema sa buhay. Kung minsan nga, may mga pastor, may mga pari, may mga, sa atin dito, mga debaters, na talagang, be holy because God is holy. Be righteous because God is righteous. Talagang labas ugat yung sa liig niya sa pag-preach ng holiness. Like for example, si Steve Lawson, be holy, ganyan talaga. Pero hindi niya alam na dadaan siya sa madilim na bahagi ng buhay, sa temptation. Si Billy Graham at ibang mga kaparian, mga kapasturan. Hindi niya alam, grabe ang preach niya, pero hindi niya alam na may dadaanan siyang madilim sa kanyang buhay. Yung iba, sabi, be holy because God is holy. Pagkalaunan, nahuli ng asawa, nahuli ng pulis. Di ba? Sounds like holy. Di nahuli. Kasi hindi mo alam, ngayon, be holy, kalaunan, nahuli. Kasi nga, na-commit ang adultery, hindi natin alam na dadaan tayo sa buhay ng ganon. Bakit ganon mga kapatid at mga kaibigan? Si David dumaan, si Peter dumaan. Walang apostle, walang prophets na hindi dumaan sa kadiliman ng kanyang buhay. Pero kung alam mo na may direksyon ang Diyos para sa iyo, na itinakda niya para sa atin, kampante ka na kung anuman ang nangyari sa buhay mo,
may purpose yan, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba si David, sinabi ko, nung nangyari sa kanyang adultery, anong ginawa ng Diyos para sa kanya? Na-sanctify siya. May nangyari din sa buhay ko yan, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi ako nakakomit ng adultery. Wala yan. Yung nabugbog ako bilang isang pastor. No? So talagang, talagang dumilim ang buhay ko noon. Pero yun pala, may purpose ang Panginoon sa lahat. At nakita ko yun at na-appreciate ko yun. Bilang Reformed Baptist, all out kami surrender sa sovereignty of God. Whatever things happen, may purpose ang Panginoon. Romans 8:23, makita natin yan mamaya. So, ito mga kapatid, ang pasiun ako. Now, ang verse na meron dyan ay ganito. Pilipos 1:6, no? Anong sabi? Sigurado ako. Di ba? Sigurado ako. Patungkol ito sa kaligtasan. May mga bagay kasi na sinabi din ni Pablo na natatakot siya na mawala yung gantimpala yon, no, sa reward niya bilang isang Christian, kasi may reward kasi tayo sa langit, tatanggap tayo ng reward. Katulad ng mga athlete, no? Kapag sila ay naglalaro, ang kinatatakutan nila ay ma-disqualify sila. That's the word, disqualify. Pero hindi ibig sabihin na hindi na sila athlete, no? Yung matanggal yung kanilang reward. Pero athlete pa rin sila. Hindi yun na wawalang pagka-athlete nila. Atleta pa rin sila kung ma-disqualify sila sa larong iyon. Naka-violate ka, dito ka dumaan, dapat dito ka. Wala siya, kahit pa first siya, mawala yung kanyang reward. Pero ang kanyang pagka-atleta doon sa pagtakbo ay palagi pa rin yun, no, mga kapatid at mga kaibigan. So, yan ang sinabi ni Pablo dito sa kaligtasan, sigurado siya. Sabi niya, sigurado ako rito, Philippians 1:6. Ano ang sigurado niya? Ito ang sigurado niya. Hindi siya tumingin sa kanyang sarili. Ang sabi, hindi niya sinabi, sigurado ako, kaya ko to. Pag may temptation, kaya ko to. Sigurado ako, pag merong babae dyan nakahubad, kahit pa maghubad dyan sa loob ng kwarto, dalawa lang kami, kaya kong ma-overcome yan. Pag may temptation na pera, kaya kong ma-overcome yan. Hindi sinabi ni Apostle Paul yun. Ang sinabi ni Pablo na sigurado siya, ito, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa inyo ay ipagpatuloy at tatapusin ito hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesus. Klarong-klaro dyan mga kapatid ang tatlong verbs. Nagsimula, ipagpatuloy, at tatapusin. Bakit itatakwil niya ang kanyang mga karnero? Yung may pagtatakwil doon sa Hebrews chapter 10, na-explain ko na yon. Hebrews chapter 10 at Hebrews chapter 6, na-explain ko na yan dito, ang context dyan. Hindi yan para sa mga karnero. Hindi yan para sa mga tupa. Ito ang sinabi niya sa mga totoong mga Kristiyano, mga kapatid at mga kaibigan. Ang Diyos ang nagsimula, ang Diyos ang magpapatuloy at tatapusin. Now, if you are going to look at the nation Israel na napakatigas ang ulo, bakit hanggang ngayon pinipreserve ng Panginoon? Di ba? Kaliit-liit na nation. Hindi nga natalo ng Arab nations for 6 days, tinatawag 6-day war. Kahit na matigas ang ulo, ang proteksyon ng Panginoon sa kanyang mga pinili ay grabe, mga kapatid at mga kaibigan. Buhay na patunay ang Israel dyan. Mga kapatid at mga kaibigan. So siyang nagsimula, siyang magpapatuloy, at siya ang magtatapos. So ang Diyos ang na-recognize ni Apostle Paul. Kami kasing nasa Reform or nasa Baptist, lahat ng aming strength, no, ay ina-ascribe namin yan sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon sa Philippians 1:13 at 2:13, kasunod na chapter dyan mga kapatid, ay sabi, for it is God who work in you both to will and to do
of His good pleasure. So talagang surrender kami sa Panginoon, no? Kasi na-recognize namin na hindi na talaga namin kaya. Hindi namin talaga kaya ang kasalanan. So makita natin yan ngayon mga kapatid at mga kaibigan. Okay? Now, ang sabi ng Roma mga kapatid, tingnan natin yung ano ni Apostle Paul. Siya ang nagsimula, siya ang magpapatuloy, at ang Diyos ang magtatapos. Yang tatlo, ilagay nyo sa isipan mga kapatid. Siya ang nagsimula, siya ang magpapatuloy, at siya ang tatapos, ang Diyos. Now, saan natin makita yung sinimulan niya na ipagpatuloy niya at tatapusin niya? Kasi sa context, talagang dugtong, walang putol. Hindi na puputol sa context. Nasa Romans chapter 8. Ito talaga ang mapa, roadmap. Ito talaga, explicit talaga ito mga kapatid. Ito yung dadaanan mo bilang inangkin o itinakda ng Diyos. Alright? Romans chapter 8, 29, 30. Context tayo ha. Hindi tayo parang kanggaro kasi kaming mga trained sa interpretation sa biblical language, lalong-lalo sa Greek syntax at saka sa Greek grammar and syntax. Focus muna kami sa near context, no? Kasi nakikinig ako sa debate ni Mario at na Jan, ay parang kanggaro, no? Punta dito, punta doon. Wala tayong patutunguhan yan. Hindi ganun ang magbasa ng sulat, no? Ewan ko lang kung magbasa itong mga taong to, basa dito, talon doon, balik dito, talon doon. Ganun ba magbasa ng sulat? Sabi kasi ng Bible, sulat sa Epeso, sulat sa Galacia. So doon ka muna mag-focus sa context. So ito, contextual talaga itong ginagawa namin, ano? Bago kami tatalon sa ibang palipat-lipat na lang kung saan. Palipat-lipat hanggang nalipat na talaga, no? Yan talaga. Huli-huli hanggang nahuli. Palipat-lipat hanggang nalipat. Yan mga kapatid. Sounds like, no? So itong sinabi ng Romans chapter 8:29. Ito ha, pakinggan nyo. Dahil ang mga taong nakilala ng Diyos, no? Ulitin ko. Dahil ang mga taong nakilala na ng Diyos, nakilala ng Diyos, for know sa English, itinakda niya rin ang salitang rin. Ibig sabihin, karugtong yan sa English also. Ibig sabihin, ang nakilala niya, itinakda niya. Same person, same group of people. Okay? Ang foreknow, also predestined niya na maging katulad ng kanyang anak. Ginawa niya ito upang ang kanyang anak ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Verse 30. At ang mga itinakda ng Diyos, sila rin. Di ba? Pag sinabi mong sila rin, same group of people. So kung sino yung nakilala na ng Diyos, ay siya rin ang kanyang itinakda. Continuous yan ha. Sinimulan, pinagpatuloy at tatapusin yan. Okay, now look at the tense. Sila rin ang kanyang tinawag, called. And ang mga tinawag niya, sila rin. Tingnan nyo kapatid. Nagsimula, ipinagpatuloy at tatapusin yan, mga kapatid at mga kaibigan. Yung sinabi na Philippians 1:6. Alright? Now, ito mga kapatid, sila rin ang kanyang itinuring na matuwid. Ayan. At ang mga itinuring niyang matuwid, sila rin. Di ba? Ang kanyang binigyan ng kaluwalhatian. Katapusan na yung kaluwalhatian glorification. Mga kapatid at mga kaibigan. So kung titingnan mo ang Roma, very explicit talaga na nagsimula ang Diyos, nakilala na ng Diyos ang mga taong ito, at yon ang kanyang itinakda rin, sila rin yon, same group of people, at sila rin yung tinawag, at sila rin yung matuwid, at sila rin yung binigyan ng kaluwalhatian. Napakaganda. Whom God foreknew, He predestined, He also called, He also justified, He also glorified. Sa Greek grammar, sa English grammar, sa Tagalog grammar, hindi mo ma-separate yan, mga kapatid at mga kaibigan. Sinimula ng Diyos, kinilala ng Diyos,
pinagpatuloy niya, itinakda niya, pinagpatuloy niya, tinawag niya, pinagpatuloy niya, minatuwid niya, pinagpatuloy niya hanggang tinapos niya, sila rin yung binigyan ng kalwalhatian. Napakaganda ng salita ng Diyos. In other words, kung titingnan nyo dyan mga kapatid, ito, andyan may arrow. Okay? First destination, first work of God, ang ginawa ng Diyos for new. Titingnan natin ang salitang for new yan mamaya. Kasi sa debate namin ni Denmark ata, in-expose ko yung salitang for new or for knowledge. It is not acquiring knowledge. Kasi nga Diyos siya. Bakit nag-a-acquire pa siya ng knowledge? It is relationship. Oh, di ba? Mamaya, i-explain ko yan konti lang. Alright? Now, whom God foreknew, pagkatapos ang next, predestined. Okay? Also predestined. And next is called. Tatawagin ng Diyos. And then, after that called, i-justified ng Panginoon. At after that, i-glorified ng Panginoon. Now, bakit pastor puro past tense yan? Kasi nga, nakaplano na. Kung baga, itinerary na. Finish plan na yan. Parang blueprint. No, hindi pat nakatayo ang bahay, naka-blueprint na. Naka-blueprint na yung foundation, anong uri ng bakal, semento, anong gagamitin, ilang semento. Naka-blueprint na ang bahay, ang design. Tapos na. Sa isipan ng engineer, no? Hindi ka mabuting engineer kung wala kang blueprint. Sige daw, magpagawa ka ng bahay, tapos walang blueprint ang engineer na ipresenta sa'yo. Wala pang bahay, walang blueprint. Ipagpatuloy mo ba yung pagkuha ng engineer na yan? Walang blueprint? Walang engineer na hindi gagawa ng blueprint. So, gagawa ang engineer ng blueprint, yun ang gagawin. Kaso lang kasi may ang tao may mga loophole. Ang Panginoon, pag gumawa siya ng blueprint or mapa na dadaanan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi Panginoon siya makita mo talaga ang Philippians 1:6 at ang Romans 8. Yun yung ipinakita. Anong sinimula ng Diyos? Kinilala niya. Ipinagpatuloy niya, predestined niya. Ipinagpatuloy niya, tinawag niya. Kasi of the word also, and also. Sa Greek grammar, sa English grammar, sa Tagalog grammar, wala kang ligtas. Sa dyan. Wala ka talagang ligtas dyan. At saka, pinagpatuloy niya, justified niya, hanggang tinapos niya, glorified. Mga kapatid at mga kaibigan, sa kanyang map, itinerary, kumbaga, yan ang dadaanan mo. Ito mga kapatid, sa 28, ito ang pinaka sinabi sa 28, di ba? 29 man yan. 28, 29, 30. Ang Romans 8:28, ito yung kinote ko kanina. Para sa amin kasi, all things work. Anong sabi sa Romans 8:28? Andyan sanctification yan. Kasi nga, ang salitang work together for good, ang salitang work is present. Sa panahon ni Pablo, sinabi niya, ngayon, ang lahat ng nangyayari sa atin, work together for good. Sa panahon, yung pagsulat niya. So, present, that is sanctification. No? Ang present status natin sa Panginoon ngayon, kung tayo ay kanyang tinawag, kung tayo ay kanyang foreknew, predestined, called, and justified, sa gitna niyan mga kapatid, ang tinatawag nating sanctification, the word purging. Okay, i-purge ka ng Panginoon sa pamamagitan ng mga tao, sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay, mga failures, at iba pa dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Ang tawag sa 1 Peter dyan, fire, purification, i-purified ka sa fire. Ano ang fire dyan? Yun, sinabi ko, pwedeng mga tao, minamahal mo sa buhay, at iba pa. Ang sabi sa Romans 8:28, and we know that all things, good or bad, kahit sinong tanungin mo na scholar, ang all dyan refers to all things good or bad. Work together for good. Makita mo naman yan sa history from Genesis to Revelation sa buhay ni Joseph, sa buhay ni Job, sa buhay ni David, sa buhay ni Peter, na tanan, good or bad, work
together for good. Lalo na sa buhay ni Joseph. Tingnan nyo ang buhay ni Joseph sa Old Testament. Bininta ng kanyang kapatid. Mismo ang kapatid niya, nagbinta sa kanya. Pero anong sabi niya? Sabi ng kanyang mga kapatid, patawarin niyo kami. Sabi ni Joseph, huwag kayong ganon. Lahat ng ginawa ng Diyos, para sa inyo masama yan. Pero sabi ni Joseph, para sa akin, to save the nation Israel. Okay? So grabe, no? Grabe si Joseph. Kasi nga, alam ni Joseph ang road map of his life patungkol sa kanyang kaligtasan. Okay? All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Alright? Now, sino ba ang naunang mag-love? Titingnan natin yan. Ang Diyos o ikaw? Sino ang unang nag-love? Ang Diyos o ikaw? Sinong unang kumilala sa Diyos? Sinong unang umibig sa Diyos? Ang tao o ang Diyos? Di ba? Kung master ka sa Bible, alam mo ng sagot. Right? Now, ang itong foreknowledge or foreknew dyan sa Romans 8:29, ito yung present ko kay Denmark, no? Nung debate namin. Ang mga taong nakilala na ng Diyos, ano ibig sabihin yan? Si Winnie Grodem, isang professor of theology and biblical studies sa Phoenix Seminary, on his comment on 1 Peter 1:2, foreknowledge in the Bible often includes the idea of choosing to enter into relationship with someone ahead of time, kagaya ng Romans 8:28 at Romans 8:29. So ang 1 Peter 1:2 and Romans 8:29, ang foreknowledge yan or foreknow, it is not about acquiring knowledge. Na nakita niya, nananampalataya ka, nakita niya na mabuti ka, kaya ka niya pinili. Hindi ganon. Hindi ganon, kapatid. Ang sinabi diyan is more on relationship. Entering into relationship. Alright? Thus, Peter's idea is not that God simply knew ahead of time who would believe, but that He chose them in love. For new. Ang salitang for at saka new. Ang for before, ang new is used in the Bible many times referring to intimate relationship. Jesus said, I never knew you. Meaning, wala silang relasyon. Adam and Eve said, the Bible said, Adam knew his wife and Eve conceived. Kung foreknowledge yun na acquiring knowledge, bakit mabuntis si Eva? Ang salitang new doon, kapag foreknowledge, acquiring knowledge yun, bakit nabuntis si Eva? The word new is intimate relationship. Adam had intimate relationship with Eve. That is why Eve conceived. Pero ginamit ang salita new. Adam knew his wife and Eve conceived. Ginamit din sa Israel yan. Sabi ng Panginoon, you only I knew of all the families of the land. Ibig sabihin, sila lang ang alam ng Diyos. So, sa debate namin ni Denmark, sinabi ko na yan. So, scholars believe, most Bible scholars, especially those within Orthodox Christian theology, agree that 1 Peter 1:20, referring also the word for new, kasi verb yan sa 1 Peter 1:20, not refer to mere passive foresight of Christ's future, but rather to divine, relational, and redemptive foreordination, mga kapatid at mga kaibigan. Now, yun ang sinabi ko kanina. Sino ang unang pumili? Ikaw o ang Diyos? Anong sabi sa John 15:16? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. Now listen to me. Maraming magsasabi na, Pastor, yan kasi para sa fruit. Okay? At yan kasi pinili para sa mag-fruit. Yan kasi pinili para maging disciple. Now, kung yan ang argumento mo, ito kapatid, isipin mo yan, biological. Pinili lang ang mag-fruit. So yung hindi nag-fruit, hindi pinili yon. Ganun pa rin ang argumento. Pag sinabi mo, pinili ng Diyos na ikay mag-fruit. So yung iba hindi nag-fruit. Ano yun? Hindi pinili ng Diyos. Bakit? Sila lang pinili mag-fruit. Same argument pa rin. Disciple.
Bakit sila lang piliin na disciple? Oh, bakit hindi lahat? So, yung same argument pa rin. At pangatlo, kapag pinili ka maging disciple at mamunga, bakit hindi kanya pipiliin para maligtas? Pwede ba yung magsilbi sa kanya na hindi pa niya anak? Pinili magiging anak niya. Di ba? Ano yun? Diyos siya? Tapos pipili siya maging disciple pero hindi pa siya sure na magiging anak ba to? O magiging karniro to? O dapat piliin ka. Automatic yan eh. Kapag pinili mo ako na maging disciple, of course, pinili mo ako maging anak. Pinili mo ako magiging sheep. Kasi illogical yan eh. Pipiliin ka ng Diyos maging disciple, pero hindi pa niya alam magiging anak ka niya. Ano yon, mga kapatid at mga kaibigan, di ba? Now, John, 1 John 4:19, we love Him because what? God first loved us. So yun ang argument kasi namin, mga kapatid, nasa Reformed theology, na God initiated first. Talaga. Ang Diyos talaga ang nag-initiate sa lahat. Hindi tayo makalapit sa Kanya kung walang initiation. Hindi tayo makaibig sa Kanya kung hindi niya tayo inibig. Di ba? Napakaklaro yun sa salita ng Panginoon. Now, let's go back to Romans chapter 8. Ito yung sinabi sa 31. What shall we then say to these things? Sabi dito, ang plano, for no, sila din ang i-predestine, sila din ang i-called, sila din ang i-justify, sila din yung i-sanctify, sila din yung i-glorify. So sabi ni Pablo, so anong masasabi natin dito, mga kapatid? What shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? Di ba? Sinabihan niya yung foreknew, predestined, same person kasi, same group, sila rin, ang called, ang justified, glorified. Sinabihan ni Pablo, what shall we say? We refers to same group of people. Sila rin. Di ba? If God be for us, who can be against us? Klaro kaya masyado, mga kapatid. He that spared not his own son. So sinabi niya, siya nga, hindi nga niya, wala siyang pakialam. He spared his own son, but delivered him up for us all. Anong all dyan? Sasabihin mo na hindi kasali yung mga atheist. For us all, referring to yung sila rin. Same group of people. For us all, who are foreknew, predestined, called, justified, and glorified. So, yung sabi niya, how shall He not with Him also freely give us all things? Kumbaga, mga kapatid, binuhis na nga ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay, tapos hahayaan tayo ngayon sa ating buhay? No. Binuhis na nga niya, how shall He not with Him also freely give us all things? Di ba, mga kapatid? Binigyan niyang buhay niya. Tapos pag nagkasala, hayaan ka na niya. Grabe naman. Hindi ganong pagsabi dyan, mga kapatid. Sa mga elect, sa mga sheep, andyan, verse 33. Now listen. Verse 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Sino? Sabi ni Pablo. Ang Diyos ang nag-justify. Hindi si Pastor Midel, hindi si Brother Rasya, hindi ang mga pare at sino man. Ang Diyos ang magja-justify. So sino ang maka-charge sa God's elect? Sabi ni Pablo. So sila rin, the same group of people, tinawag ni Pablo God's elect. 34. Who is he that condemneth? Sino? Sino yung mag-condemn sa elect? You know what? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God. Now listen. Who also maketh intercession for us. Sinabi doon sa John, I'm not praying for the world, but I am praying for you. Sinong sinabihan niya? Ang kanyang mga pinili. Because Jesus Christ makes intercession
for us. Now listen, bakit mo ipanalangin ang taong perpekto? Bakit mo ipanalangin siya? Perpekto naman yan. Wala namang problema, di ba? Usually, pag nagka-problema tayo, please pray for me. Please pray for me sa tulong. Sakit ang katawan, may problema, may trials. Di ba? So, pinapanalangin natin ang mga taong, makasalanan, weak, sick. Di ba? So, what is the use kung perfect na tayo? Di na tayo makagawa ng kasalanan, yung kadibati ko, sino ba yun na wala na daw siyang kasalanan, bakit pa mag-pray si Jesus Christ para sa atin? Mga kapatid at mga kaibigan, 34. Now listen, contextual study tayo context talaga, 35. Who shall separate us from the love of Christ? Sino? Shall tribulation? Di ba? Distress? Or persecution? Or famine? Or nakedness, or peril, or sword. Now listen, 36, as it is written, for the sake we are killed, all the day long, for thy sake. Now, anong ang sabi? We are counted as sheep. Ayan na naman ang salita. Diba? Bakit one save, always save? Bakit one sheep, always save? Sheep. Kasi nga may address sa sheep talaga yan. Wala. No one can separate us from the love of God. From the love of Christ. Nagpakamatay na nga si Kristo, tapos kung nagsimplang ka, pababayaan ka niya. Anong klaseng ama ka? Ito, anong klaseng ama ka o ina? Kung ang anak mo ay nagkasala sa kanyang pag-aasawa, nakakumit ng adultery, anong klaseng papa at mama ka na hindi mo puntahan at i-comfort at i-rebuke mo? Bilang ama at ina. 'Di ba? Kung iiyak yung anak mo, sino ka bang ama na hindi kakanlong sa kanya? Mas mabuti pa ba tayo kaysa sa Diyos? Kaya nga sabi sa Luke chapter 15, nananatili nang nawala, kaya sabi ng Panginoon, hahanapin ko ang aking tupa hanggang masumpungan ko siya. So, sheep, andyan 36, 37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ayan ang word na love. Who loved us. Kailan ka inibig ng Diyos? Go back toward the word for new. For new. Kinilala ng Diyos. Inibig ng Diyos. Sino yung inibig ng Diyos? Ay siyang itinakda rin. Ay siyang tinawag din. Ay siyang ginastify, ay siyang iluwalhati ng Panginoon. Kita nyo dyan? Now, listen 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers. Anong powers, mga kapatid? Evil. Evil people. Evil spirit. Principalities. Angels. Nor things present. Mga bagay sa unahan. Kahit anong bagay. Nor things to come, nor height, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God who is in Christ Jesus our Lord. Yun ang sabi ni Pablo patungkol sa kaligtasan ng kanyang mga itinakda, ng kanyang mga tupa, ng kanyang mga elect. Andyan sa verse mismo, mga kapatid, bakit natin hindi tututukan yan? Bakit talon tayo dito, talon doon? Hindi tayo contextual So hindi kami ganun mag-interpret sa scripture. Sulat ito Sulat ito. Babasahin ng context talaga. Okay? So ito mga kapatid. There are 3 phases of salvation. I-illustrate ko Una, binisaya kasi to, pero sige lang. Maintindihan din natin yan. Silot sa sala, meaning penalty of sin. Okay, 3 phases of salvation. Silot sa sala, penalty of sin, pagkaulipon sa sala, alright, power, and presence of sin. It divided also into 2. Gahom sa sala o presensya sa sala, power of sin and presence of sin. Alright? Now listen. Anong sabi sa Romans 6:23?
For all have sinned and come short of the glory, for the wages of sin is death. Anong death sa Revelation 20:14-15? Lake of fire. The second death. Alright? So ang kamatayan, ang bayad ng kasalanan. The penalty of sin is death. Yun yung impyerno sa Revelation 20. Ang word na death dyan, mga kapatid, sa Revelation 20, lake of fire yan. Lake of fire. Now, ngayon, ang Romans 7:14-21, basahin nyo, i-take note nyo, basahin nyo. Andyan ang power and presence of sin. Hanggang buhay tayo, ang may power of sin. Kaya tayo na sumimplang kung minsan sa isipan at sa ating puso. Alright? Kasi dito sa sanlibutan, may presence of sin pa. Nandyan mismo sa loob mo, mga kapatid at mga kaibigan. Tingnan nyo, mga kapatid. Halimbawa, ako yan. Yung may tao dyan, nakita nyo sa screen. Okay? Ito kasi ang kaligtasan. Pag hindi mo ito na-separate, justification, sanctification, at saka glorification, pag hindi mo yan na-separate, talagang ang doktrina mo ay topsy-turvy. Ito yung sistema na sinabi ko na kanina. Ang sistema namin, ang salvation from sin, 3 phases. Una, penalty of sin, impyerno. Pangalawa, sanctification, power of sin, and glorification, yun yung presence of sin. Now, look at this. Tingnan nyo, mga kapatid. Ano ang penalty of sin sa Bible? For the wages of sin is death. Ano yun? Impyerno. Ang pagligtas sa impyerno, mga kapatid, ayon sa Buhat 8:20, hindi sa pamamagitan ng pera. Kaya hindi mo mabayaran ang kaluluwa sa penalty of sin sa impyerno. Hindi sa pamamagitan ng man-made religion, John 3:1-3. Hindi sa pamamagitan ng gawa, Efeso 2:8-9. The penalty of sin, impyerno. Number 4, Galatians 2:16. Hindi sa law. Klarong-klaro. Sa impyerno, sa impyerno, hindi sa power at saka sa presence. Sa impyerno. At ang solusyon dyan, mga kapatid, si Kristo lamang. Anong sabi, mga kapatid? Anong sabi sa John 1:12? For as many as receive Him, to them give me power to become, ito. At saka sa Hebrews chapter 10, once and for all, binigay ni Kristo ang kanyang buhay to offer for the sacrifice of sin. Now, ito, mga kapatid, kapag ikaw ay tumanggap, ay magiging anak ka ng Diyos. John 1:12-13. Magiging spiritual na anak ka ng Diyos. So, kung nakita nyo dyan, maliit kasi nga, spiritual no? Little children. So, hindi ka magiging mature kaagad. Na pagtanggap mo kay Kristo, ma-overcome mo talaga yung power of sin. Kailangan, you will grow spiritually. Pero mga kapatid, pag anak ka na ng Diyos, sa sistema namin, wala nang condemnation, kasi yung condemnation, hell yun. Karagat-dagatang apo yun. Wala na yun, mga kapatid. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kasi yung condemnation na yun yung karagat-dagatang apoy, ang kamatayan na sinabi sa Revelation. Mga kapatid, wala na yun. Inako na ni Kristo yun, mga kapatid at mga kaibigan. Ang naiwan ngayon, the power of sin. Kaya sabi sa 2 Peter 2:2, yung salita ng Diyos para yung gatas, para sa baby, gatas, para mag-grow. Di ba yung baby kailangan ng gatas? Yun din yung spiritual nating katayuan. Kailangan natin ng salita ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. 2 Peter 2:2, spiritual milk. Ang milk kasi para sa mga baby. Mag-expect ka ba ng baby na tatakbo ka agad yan? Mag-expect ka ba ng baby na hindi ka kaagad sa temptation yan? Kailangan pa niya ng feeding. Spiritual baby pa nga
So sabi ng 2 Peter 2:2, kailangan mo ng milk of the Word of God. At sabi ng Panginoon, promise niya ito, Philippians 2:13. Anong sabi? For it is God who work in you. Nag-work ang Panginoon sa inyo, kaya sabi doon sa previous verse, work out. Kasi nga, nag-work in ang Diyos, kaya i-work out mo yung salvation mo. Ibig sabihin, nag-work in ang Diyos, kaya nag-work out ka. Kapatid at mga kaibigan, alam nga naman baliskad, work out para mag-work in. Hindi, ganun. Mga kapatid, unang work in, God initiates, and then we dispose what we receive from God. It is God who works in you both to will, free will. Di ba? Magkakaroon tayo ng free will ng magkaroon ng kalugod-lugod sa Diyos dahil it is God who works in us. Bakit nagawa natin ito? Hindi ko ito gawain nung una, bakit ngayon gawain ko na? Because it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure. Nasa Bible yan, explicit. Alam niyo mga kapatid, hindi ako nagbibigay ng mga passages na walang mababasa, hindi explicit. Sabi, imbento naman yang salitang explicit. Ibisaya mo ang explicit. Itagalog mo ano ang explicit para maintindihan mo. Ang implied, iba yan. Mga kapatid at mga kaibigan. Term yan sa Christian passages. Sa court, ano yan? Circumstantial evidence at saka yung express provision. Sa court, may mga term, mga kapatid at mga kaibigan. Now, ito ang mangyari mga kapatid. Tingnan nyo. We will grow in the Lord. Yung mga bagay na pang baby, iiwanan natin yun. We can face now challenges kasi nga lumalaki tayo, spiritual growth Ayan talagang mag-mature ka na, wala na. Maka-overcome ka na because nag-mature ka. So we cannot expect na ang baby ay maka-overcome talaga sa kasalanan. Now, hindi ibig sabihin kapag pastor ka, mature ka na. Ang daming pastor hindi mature. May mga pastor na nanununtok. May mga pastor na mamaril. May mga pastor na, hindi ibig sabihin kapag pastor ka na, pare ka na, minsan nga, mature pa nga yung deacon Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, ang spiritual growth, Diyos lang talaga ang nakakita niyan, hindi ang tao. Alright? Hanggang, kapatid, hanggang mamatay na ang isang tao. Pag namatay na ang isang tao, may kapangyarihan pa ba ang kasalanan? Paano niya i-tempt ang isang patay? So wala na yang power of sin. Ayan, wala na. Ang gahom sa sala, wala na. Wala na ang penalty, wala na ang power, ang presence. Mga kapatid, automatic din yan kukunin ka ng Diyos. Anong sabi? 1 Thessalonians 4:14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep. Ang salitang sleep, ginamit ni Pablo sa mga Kristiyano na namatay. Kasi ang Kristiyano na namatay, natulog lang yan. Kaya nga sleep ang ginamit ni Pablo. Kasi nga para sa kanya, bubuhayin naman yan, kukunin naman yan. In Jesus, sleep in Jesus, now listen, will God bring with Him. Dadalhin. Now, tingnan nyo mga kapatid tingnan nyo ang illustration. Kukunin ng Diyos ang kanyang anak. Ayan. At dadalhin niya mga kapatid, wala na ang presence of sin, wala na ang presence of sin, wala nang penalty, wala nang power, wala nang presence kasi nga andun at pupunta na siya sa langit. Absent in the body, present with the Lord, sabi ni Pablo. Absent in the body, present in the Lord. Kaya kung ako mga kapatid, wala akong masasabi. Salamat Panginoon kasi niligtas mo ako sa resulta ng kasalanan. Praise be all to you forever.
dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ha? Iluluwalhati ko, Panginoon, o kita sa walang katapusan. Di ba mga kapatid, mga kaibigan, pagdating doon sa langit, no one can boast. O no one can boast. O debater ako sa Russia, Panginoon. Yung wala sa akin yun sila. Talo sila sa hindi ganon. No one can boast. Ephesians chapter 2. Kaya nga hindi sa gawa so that no one can boast. Kasi doon sa langit, walang boastful doon. Di ba? Kaya yun ang paraan ng ating Panginoon. So sa Philippians 1:6, anong sabi mga kapatid ni Pablo? Sigurado ako rito, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa inyo ay ipagpatuloy at tatapusin ito hanggang sa araw ng pagbalik ni Jesucristo. Salvation yan hindi yan sa yung makatanggap ka ng reward ng timpala. Kung sa debate pa ni Mario at ni John, nakikinig ako, sanhi at saka resulta. Si Mario nakapokus sa resulta, itong si John nakapokus sa sanhi ng kaligtasan. So hindi talaga sila magkatalo, no? Kasi nga ang paningin ni Mario sa resulta ng pananampalataya. Ito namang si John sa binhi, sa simula, no, faith. Di ba? Mga kapatid at mga kaibigan, yun po dito sa nakita ko sa debate, kapag walang sistema yung ating doktrina, ay hindi talaga tayo magkatalo. Ilang debate na ang hinarap ko dito. Si Denmark, nung nagdebate kami, ang pinag-usapan, election, ang sinabi niya, salvation. Iba naman yung salvation. Election, ang salvation ay resulta ng election. O doon ako nakapokus sa election sa tema Ang ginamit niya mga verses ay sa salvation. Ang layo, mga kapatid at mga kaibigan. No? Kami rin ni RA, di ba? So kung makikita ninyo, yung tema ko talaga nakapokus doon sa election. Yung tema namin. Si RA naman, wala namang naibigay na verse na explicit na nagsasabi na election for salvation. Wala talaga. So sinabi ko dito sa Russia TV, pag wala kang sistema, pag hindi mo ma-define ang isang bagay, ay hindi tayo magkakaintindihan yan. Kaya importante talaga yung sistema. Pag wala kayong sistema, kaya tayo nagkakagulo-gulo. Yung Bible, nagkaumpugan. Di ba? Mga kapatid at mga kaibigan, yun, dyan nagtatapos ang aking presentation. Meron tayong 5 minutes na question and answer. So, I hope meron kayong natututunan sa presentation ko. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala, pero lahat ng presentation ko, lahat ng verse ko ay very explicit po, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So kung meron man kayo mga verses na implied, so kailangan nating i-explain yan. Okay? So yun lang ang aking presentation. Maraming salamat sa inyong lahat. Back to you, Brother Rasha. Okay mga kapatid, so dito tayo sa Q&A. Shoutout mo na dito kay Altea, sabi niya, hi Pastor, kay Mahumok Ronel. Question niya dito, kung Reformed Baptist Church kayo, kasamahan nyo ba ang ibang mga Baptist Church like Fundamental, Bible Baptist, Southern Baptist, Missionary Baptist, Seventh-day Baptist, etc.? Question mark. Apelyedo, pareho Baptist, no? Katulad ng magkakapatid, parehong apelyedo pero iba ang pangalan. So sa magkakapatid, parehong apelyedo, magkakaibang prinsipyo. May nananamit ng sexy, may nananamit ng holy, okay? May mga gustong mag-drums, yung alive, may gustong tahimik. So, nasa bahay, magkakapatid yan, pero iba-ibang prinsipyo. Yun din yung kami, mga kapatid. So, patungkol sa election, do Baptist kami, may Reform, may leaning sa Arminianism, may leaning sa tinatawag nilang Calvinism. So, iba-iba. Pero,
isa lang masiguro ko. Ano kami? Halos or 100%. I don't know kung merong Baptist na hindi osas. Yun lang yung ano namin, yung one sheep, always sheep. Kapag tupa ka ng Diyos, tupa ka talaga ng Diyos. Question dito. Good evening, Pastor. Sabi nung Japanese to. Ask ko po, parehas po ba ang kaligtasan ng Baptist, Reform, and hindi? Yes. Through faith in Jesus Christ. Oo. Totoo yun. Pareho kami. Okay, question dito. Pastor, need ba ng works to see if a person is saved, or kahit wala tayong makita sa kanya na good works, still that person, we can say he is not saved? Alright, klaro sa Romans 3:21, in the sight of God, no man shall be justified by works. Kasi nga, hindi mo na pwedeng ipakita sa Diyos, hindi ka pa isinilang, nakita na ng Diyos ang lahat-lahat sa iyo. So in the sight of God, ang works ay invalid. But in the sight of man, sabi ni James, faith without works is dead. In the sight of man. Kaya nga ang tanong, who will justify? Who will justify? Ang tao o ang Diyos, according to our lesson? So dito sa ibabaw ng mundo, kailangan mo talaga ipakita ang works in the sight of man. Alright? So, wag niyong putulin yan ha, wag niyong putulin. Kailangan makita ang gawa sa ating mga pananampalataya, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Wag niyong putulin yan. Resulta yan ng totoong pananampalataya. Iba ang sanhi. Okay? Yun talaga hindi maintindihan ng mga anti-osas eh. Okay, Pastor, question, is faith a gift only or also a human response? Dalawa yan. Makikita natin may dalawang faith sa Bible. Yung natural faith na pagkatao mo, binigyan ka na ng pananampalataya ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, please pray for me, not all have this faith. Now, ano yung pananampalataya na yon? Sabi sa Philippians 1:29, yung pananampalataya kay Kristo, granted yon. The only faith na granted or gift is faith in Christ. Walang makakalapit kay Kristo unless given that faith. Pero natural faith, meron tayo. May faith tayo sa mga anito, may faith tayo sa mga Diyos-Diyosan, may faith tayo sa ating sarili, may faith tayo sa kahit ano, commands or whatsoever. Pero faith in Christ, yun lang. Faith in Christ, we don't possess that. That is granted. Philippians 1:29, basahin nyo. For it is granted unto you in behalf of Christ that we believe in Him and suffer for His name's sake. So may dalawa lang. Yung sinabi ni Mario, ang daming faith doon, belong yun sa natural faith. Yung faith na tumaliwas, yung faith na walang kwenta, belong yun doon. Pero dalawa lang ang faith na sa Bible, natural faith at saka given faith. Yun lang talaga ang faith na nasa Bible. Okay. Pastor, do you claim na ang lahat ng reform sa buong mundo ay ligtas, or marami ding sa reform ay hindi ligtas at hindi pinili? Thank you for that question. Yun ang tinanong ng aking anak kanina, no, sa aming lesson. Medyo magkaparehang sa tanong ng aking anak, pa, ilan ba ang pinili ng Diyos? Sabi ko, anak, hindi ako Diyos. Yun din ang sagot ko sa kanya ngayon. Kapatid, hindi po ako Diyos. Hindi ko po nakikita na lahat ng reform ay pinili at hindi ko nakita kung sinong pinili. Kasi kung nakita ko, ay nako, wala nang kahit anong layo pupuntahan ko. But God never do that kasi alam ng Diyos, tayo, lingas kugon tayo. So, yung sarili ko, alam ko kasi sabi ng Bible, I write this unto you that you may know that you have eternal life. So ikaw mismo, alam mo, ikaw mismo nakakaalam yan. So ako mismo nakakaalam sa sarili ko, pero sa iba, wala po akong alam. Hindi po ako Diyos, kapatid.
Okay. Pastor, paano maligtas ang isang tao? Good evening po, Pastor and moderator. Good evening. Sabi ni Oo, Junel. Junel, oh, magandang tanong yan. Sa perspective talaga ng Bible, repent, believe talaga. Yun yung plano ng Diyos eh. Nakaplano yun. Doon sa justification, di ba 5 man yung roadmap, porno, predestined, called, justified, and glorified. Doon sa justification, doon ang faith eh. We are justified by faith in Christ, di ba? So doon sa justification ng faith, so kasama na yun sa roadmap ng Panginoon na doon ka maniniwala. So talagang totoo yun na we must repent and believe. That's the plan of God. Okay. Pastor, ang Diyos din ba ang nag-udyok sa mga pinili na magkasala din at matempt sa mga kasalanan? No, no, no. God never do that. No, hindi po paniniwala. Nandyan pa ba ako, Brad? Nawala ata. Hello, Brad? Hello, Brad. Okay, sorry. Ito yung kaklaruhin ko ha. Marami kasing misrepresentation. Ang Diyos daw ang nag-udyok. Ano yung udyok sa English, Brad? Force? Ano yun? O parang ganun ata yan. Mhm. So, walang ano ba yun? Anong pagkasabi sa English? Ano ba yan? Ang udyok. Basta, hindi, ganito, hindi active ang Diyos na kasabay, no? Hindi active ang Diyos na gumawa ng kasalanan. Pwede kanyang i-let go. Sige, gusto mo yan. Sige, ihayaan kanya kasi gusto mo. Pwede niyang gawin yon. Ang tinatawag namin doon, passive will, permissive will. Okay? Kasi may plano ang Diyos. Sige, gusto mo yan para mag-learn ka ng lesson. Okay? So, pero hindi siya ang active na gumagawa sa kasalanan. Kasi iba ang active doing the sin and permit, no? Kasi gusto mo, sige, ikaw, para mag-learn ka, pag nagkasala, iyak. Sige, kita mo, sinabi ko na sa iyo eh. So, God can let go or God can actively work na not to do that sin. No? So, sa sagot dyan, kapatid, careful tayo. Ito yung pinaka-sensitive na sagot dyan. God is not active in doing the sin, but God can permit and can let go of that sin para mag-learn ka ng lesson, para mag-learn ka ng something sa iyong buhay. Question dito, galing sa naka-Chinese naman. Hindi ko talaga mabasa yung mga pangalan nyo. Tanong ko, alin sa baptist yung totoong baptist? Parehas faith alone, pero bakit nagde-debate pa? Okay. Sa kasi yan, sa katulad ng SDA, may Katoliko din na nagdidebate, sino ba yun, at saka si Father Darwin sa something like, hindi ko yun nasundan. At marami din mga Katoliko nagdebate, ganun din ang Baptist, no? Pero may core belief tayo bilang isang Kristiyano na si Kristo lang talaga ang tagapagligtas, no? Sige, ibaba natin. Pagkatapos meron din na faith alone, pareho kami. Pero pagdating doon sa election, wala na, debate na kami, R.A. Fuentes at iba pang mga dyan. Kasi malalim na yun masyado eh. Malalim na yung mga election decree, may mga ganon. So, dyan kami nagkaka-debate. Sa SDA ngayon, parang LGT ata at saka LGT. Oo. Ayan, so siguro dito sa bro, comment naman, galing kay Ronel, sabi niya, para sa akin, ang Reformed Baptist Church iba sa mga ibang Baptist churches. At ang lahat ng Baptist churches, walang unity. Any reaction na lang? Yes, that is very true. No? The Bible is really, really true. No, ang Biblia talaga ay totoo.
na hangga't andito pa tayo sa sanlibutan, kaya nga pray ng Panginoon, sana magkaisa sila. At doon sa Ephesians chapter 4:11, iniwanan ng Panginoon ng pastors and teachers para tayo magkaisa. So the Bible is really true, no? Time will come na magkakaisa tayo. Pero hanggang sa panahon na ito, I know it's a test of respect and love. Even magkakaiba tayo ng pananampalataya. Test of respect and love pa rin. Siguro, final conclusion sa yung topic. Okay, maraming salamat at Happy New Year sa lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Brother Rasha, thank you very much. May debate ba after me? Wala. Meron. So salamat brother. God bless you and hanggang sa muli, hanggang sa next Sunday, God willing. God bless you all. Okay mga kapatid, so abangan nyo Pastor Medal mga kapatid. Every Sunday yan 7 PM magpo-post kami ulit ng topics at kung gusto nyong magsuri sa Reformed Baptist mga kapatid, you can follow Pastor Medal mga kapatid. Naka-link naman yung profile niya dyan sa ating live. So kung gusto nyong magtanong pa, please huwag kayong tumigil sa pagtatanong at kung meron pa kaming hindi nabasa dyan sa comment box, please mga kapatid, sisikapin ni Pastor na sagutin pa yung inyong mga question or any ng comment mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel Rasha Debates TV dahil ang mga podcast ni Pastor Medal ay nandun din. So kung gusto nyong puntahan, search nyo lang yung name niya at nandun lahat mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.